Maligayang panunood po karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story war movie na may pamagat na American Sniper. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang US Navy SEAL sniper na si Chris Kyle na nakapwesto sa isang rooftop. Binabantayan niya ang daraanan ng isang military convoy gamit ang kanyang sniper na baril. Maya-maya ay napansin niya ang isang lalaking gumagamit ng cellphone, ngunit wala siyang kumpirmasyon kung iniulat nito ang kilos ng tropa kaya hindi niya ito maaring barilin. Matapos mawala ang lalaki sa kanyang paningin ay lumabas ang isang babae at isang batang lalaki sa pintuan. Kinuha ng babae ang isang granada at ibinigay ito sa bata. Pagkatapos ay nag-flashback ang pelikula mga karekap nang nakauwi si Chris sa kanila. Ilang taon na ang nakaraan. Nadatnan niyang may ibang lalaki sa kama ang kanyang kasintahan kaya pinalayas niya ang lalaki matapos suntukin ito ng ilang beses. Hindi nagtagal ay hinarap niya ang kanyang kasintahan at pinaalis ito. Pagsapit ng gabi, habang nanonood ng balita si Chris at ang kanyang kapatid ay napanood nila ang ulat tungkol sa pag-atake ng mga terorista sa Embahada ng Estados Unidos sa Tanzania at Kenya. Galit na galit si Chris na may mga mamamayang Amerikano ang napatay ng mga terorista. Kaya nagpa siya itong sumali sa militar upang maprotektahan ang kanyang bansa. Nang pumunta si Chris sa opisina ng US Navy para sa recruitment ay iminungkahi ng recruiter na sumali siya sa SEAL program. Pagkatapos karekap ay dumaan siya sa matinding pagsasanay dahil ang SEALs ay ang pangunahing ginagamit ng hukbo para sa mga espesyal na operasyon. Sa kabila ng matinding pagsubok at panunukso ng mga tagapagsanay dahil sa kanyang edad ay matagumpay na nalampasan ito ni Chris. Pagkatapos ay dinala ang mga trainees sa sniper training. Ginamit ni Kyle ang kanyang karanasan sa pangangaso at naging mas mahusay kaysa sa iba. Isang bagay na kapansin-pansin karekap ay dahil palagi niyang pinapanatiling bukas ang dalawang mata niya habang bumabaril. Sa isang pagkakataon ay sinabi ng kanyang tagapagsanay na dapat niyang ipikit ang isang mata niya upang mas mag-focus sa target. Ngunit tumanggi si Kyle at sinabing kailangan niyang panatilihing bukas ang kanyang dalawang mata upang makita ang iba pang nangyayari sa paligid. Iginiit ng tagapagsanay na walang iba pang bagay sa paligid at pinatawan si Kyle ng 50 push-ups bilang parusa. Gayunpaman, pinatunayan ni Kyle na tama siya nang barilin niya ang isang nakatagong ahas sa damuhan at ipinakita na tama ang kanyang paraan ng pagbaril. You got your off-eye shut? Well, if I close my off eye, then I can't see what's out there. Pagkatapos ng training, ay nakilala ni Chris ang isang babae na nagngangalang Taya sa isang bar. Iginiit ni Taya na hinding-hindi siya magpapakasal sa isang Navy SEAL dahil nagkaroon ng hindi magandang karanasan ang kanyang kapatid sa pakikipagrelasyon. Sa kabila ng maraming tawag, sa huli ay pumayag si Taya na lumabas kasama si Chris at nagsimula silang mag-date. Lumalim ang kanilang relasyon at kalaunan ay nagpakasal sila. Habang ginaganap ang kanilang kasal, ay natanggap ni Kyle at ng kanyang mga kasamahan ang isang ulat na ipapadala sila sa Iraq. Pagkatapos ay bumalik ang eksena mga karekap sa kasalukuyan. Lumalabas na ang bata ay isang banta sa convoy dahil may hawak na granada sa kanyang mga kamay. Ayaw ni Kyle na barilin siya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kaya pinaputok niya ang baril at napaslang ang bata. Tumakbo naman ang babae at dinampot ang granada. Habang papalapit siya upang ihagis ito sa convoy, ay muling pinaputok ni Kyle ang kanyang baril at napaslang din ang babae. Sumabog ang granada sa ligtas na distansya at walang tropang nasugatan. Nang makabalik si Kyle sa base camp, ay pinuri siya ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, inamin niyang hindi siya masaya sa pagpatay at ipinagtapat na hindi niya inakala na ganito ang magiging kapalit ng pagtatanggol sa kanyang bansa. Gayunpaman, hindi niya pinagsisisihan ang pagpatay sa bata at sa babae dahil ang pangunahing layunin niya ay protektahan ang kanyang mga kasamahan at ang kanyang bansa. Sa sumunod na eksena karekap, habang nagsasagawa ng operasyon ang mga Marines upang hanapin ang pinuno ng Al-Qaeda na si Zarari, ay nagbigay si Kyle ng overwatch para sa kanila. Matagumpay niyang naprotektahan ang kanyang mga tropa at binabaril ang sinumang posibleng umaatake na may dalang mga armas o bomba.
Napakadedikado niya sa kanyang tungkulin dahil may mga punto na siya ay umiihi na lamang sa kanyang pwesto upang hindi niya maiwanan ang kanyang pagbabantay. Sa isang misyon karekap ay nakagawa si Kyle ng 6 na pagpatay. Dahil dito ay nagsimula siyang tawagin ng kanyang mga kasamahan bilang The Legend. Naging napakahusay ni Kyle at dumating na sa punto na kinatatakutan siya ng Al-Qaeda kaya't naglagay sila ng bounty sa kanyang ulo. Narinig din ni Kyle karekap ang tungkol sa isang sniper ng Al-Qaeda na nagngangalang Mustafa na nanalo ng gintong medalya sa Olympics sa larangan ng pagbaril. Kilala si Mustafa sa kanyang matinding kakayahan at sa paggawa ng halos imposible na mga sniper shots. Sa kabila ng kanyang husay bilang sniper ay patuloy na nagrereklamo si Kyle tungkol sa kanyang assignment bilang Overwatch. Pakiramdam niya ay masanay siya sa labanan at dapat ay sumama siya sa mga Marines sa pagsalakay sa mga bahay dahil hindi niya sila maprotektahan kung nasa labas siya. Sa katunayan ay may ilang pagkakataon kung saan nasusugatan o namamatay ang mga Marines sa loob ng gusali at wala siyang magawa upang pigilan ito. Sa isang misyon karekap ay iniwan ni Kyle ang kanyang Overwatch post at sumama sa mga Marines sa pagsalakay. Nakahanap sila ng isang pamilya na tumangging lumikas. Ipinakita nila sa isang lalaki ang larawan ni Zerari at tinanong kung kilala ba niya ito. Sinabi ng lalaki na kilala niya ang taong tinaguriang The Butcher na second in command ni Zerari. Nag-alok siyang magbigay ng impormasyon tungkol kay Butcher, ngunit humingi siya ng $100,000 bilang kapalit nito. Kalaunan ay nakumpirma ng team na totoo ang impormasyon na ibinigay ng lalaki. Kaya bumalik si Kyle sa bahay ng lalaki upang dalhin ang pera kapalit ng impormasyon tungkol kay Butcher. Habang nasa daan ay tinawagan niya ang kanyang buntis na asawa na nagsabi sa kanya na lalaki ang kanilang magiging anak. Habang ini-enjoy pa ni Kyle ang balita ay bigla na lang sinalakay ang kanilang sasakyan. Naiwan si Taya sa kabilang linya na sumisigaw sa gitna ng matinding putukan at hindi alam kung ligtas ba ang kanyang asawa. Lumalabas na ang convoy nila ay inaatake ng bihasang sniper na si Mustafa. Sinubukan ni Kyle na barilin siya, ngunit hindi niya ito matamaan dahil hindi niya dala ang kanyang sniper na baril. Samantala, nalaman ng Butcher na nakipagsabuatan ang lalaki sa militar ng US. Bilang parusa, ay pinatay niya ang batang anak ng lalaki gamit ang isang handheld power drill. Pagkatapos ay binaril niya ang lalaki at binalaan ang iba pa na huwag maglakas loob na makipagtulungan sa US military. Pagkatapos ay matagumpay na nakatakas sina Butcher at Mustafa na walang sugat. Ilang araw ang lumipas karekap ay bumalik ang mga sundalo sa kanilang bansa at lumuluhang sinalubong ni Taya si Kyle. Ngunit hindi kailanman mabuti ang epekto ng gyera dahil binabago nito ang isang sundalo sa gusto nito o hindi. Nahihirapan si Kyle na bumalik sa kanyang normal na buhay at madalas siyang tahimik, malalim ang iniisip at nanonood ng mga video kung saan pinapatay ng sniper ang mga sundalong Amerikano. Paulit-ulit na pinapakiusapan siya ni Taya na magbukas ng kanyang damdamin, ngunit tumanggi si Kyle. Ayaw niyang ipaalam sa kanyang asawa ang kahindik-hindik na nangyayari sa Iraq. Habang nasa klinika sila para sa check-up, ay tinanong ng doktor si Kyle kung kumusta siya. Sumagot naman siya na ayos lang siya. Ngunit, nang sukatin ang kanyang blood pressure, ay lumabas na ito ay nasa 170/100 na sadyang mapanganib. Sa kabila ng pag-aalala ng doktor at ni Taya, ay sinabi ni Kyle na wala itong dapat ikabahala at kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. Habang pauwi sila karekap, ay biglang nakaramdam ng pananakit si Taya at manganganak na pala siya. Kaya, agad silang nagmadali pabalik sa ospital kung saan isinilang niya ang kanilang anak. Makalipas ang ilang araw, ay muling na-deploy si Kyle para sa kanyang pangalawa at pangatlong misyon sa Iraq. Patuloy na tumataas ang patong sa kanyang ulo na inilagay ng Al-Qaeda. Habang pinoprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan, ay hindi rin siya tumitigil sa paghahanap kay Butcher at sa sniper na patuloy na pumapatay ng mga sundalong Amerikano. Ngayon, ay pinamumunuan ni Kyle ang isang pangkat ng Navy SEALs. Isa sa kanyang mga tauhan na si Mark ay nagsimula ng pagsisihan ang digmaang ito. Gayunpaman, ipinaalala ni Kyle sa kanya na sila ay mga makabayan na naglilingkod sa kanilang bansa at pinoprotektahan ang kanilang mga pamilya. Sa isang misyon karekap,
ay nakatanggap ang koponan ng impormasyon na maaaring nagtago si Butcher sa isang gusali. Pumasok sila sa isang bahay sa kabila ng kalye upang magmasid. Doon ay natagpuan nila ang isang pamilyang nakatira at nanatili mula sa kanila. Inanyayahan sila ng padre de pamilya na kumain at nagsalo-salo sila habang nagkakatuwaan. Habang nakikipag-usap ang lalaki sa kanyang anak, ay napansin ni Kyle na sugatan ang kanyang mga siko katulad ng mga sugat na natatamo ng mga sniper mula sa matagal na pagkakadapa. Dahil dito ay pinaghihinalaan niyang maaaring delikado ang lalaki. Kaya nagkunwari siyang pupunta sa banyo at lihim na sinisiyasat ang apartment. Doon ay natagpuan niya ang isang nakatagong lagayan ng mga baril at mga pampasabog. Kaya bumalik si Kyle sa hapagkainan, hinuli ang lalaki at sa pilitang pinakita ang mga armas. Napagtanto ng lalaki na wala na siyang ligtas na paraan para makatakas, kaya pumayag siyang tumulong sa SEALs upang makapasok sa gusaling kanilang minamanmanan. Pinilit nilang ipakatok ang lalaki sa pintuan ng apartment. Sa sandaling bumukas ang pinto, ay isang sniper ang agad na bumaril sa nagbukas nito. Sinubukan ng lalaki na kunin ang baril ng biktima upang barilin ang SEAL, ngunit napatay din siya kaagad. Nang makapasok sila sa apartment karakap, ay natuklasan nilang nakatakas na sina Butcher at iba pang mga terorista sa pamamagitan ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Hinabol nila ang mga ito habang inaatake ang mga tumatakas na kalaban. Sa kabila ng pagiging mas marami ng kalaban, ay nanaig ang karanasan ng Navy SEALs at madali nilang napuksa ang mga terorista. Halos makatakas na si Butcher sakay ng isang sasakyan, ngunit pinaputokan ito ng matinding bala mula sa mga SEALs na nagresulta sa isang pagsabog na ikinamatay niya. $10 meters. Execute. Butcher's on the move. I'm in pursuit. Pagkatapos ay nakauwi na naman si Kyle Karekap, ngunit nahihirapan pa rin siya na bumalik sa kanyang normal na buhay. Ang malalakas na ingay ay nagpapaalala sa kanya sa gyera at palaging ginugulat siya. Hindi nagtagal ay isinilang ng kanyang asawa ang kanilang anak na babae. Nang bumisita si Kyle sa nursery ay bigla itong umiyak. Dahil abala ang nurse sa ibang sanggol ay hindi nito agad natugunan ang pag-iyak ng anak ni Kyle. Dahil sa matinding sigaw ng sanggol ay unti-unting nagalit si Kyle at sinimulan niyang sigawan ang nurse at pinukpok ang dingding sa sobrang inis. Pag-uwi nila sa bahay ay mapait na sinabi ng kanyang asawa na nawawala siya sa paglaki ng kanilang mga anak. Pinanghihinayangan ng kanyang asawa na gumagawa ng mga alaala ng mag-isa. Ngunit, iginiit ni Kyle na pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya at ang kanyang bansa, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang isang sniper. Sa isang misyon pagbalik niya sa Iraq, ay binaril sa mukha si Biggles ni Mustafa. Biggles, move! One on me. You guys go. You okay, buddy? Labis itong ikinagulat ni Kyle dahil si Biggles ay isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. Kaya agad niyang isinugod ito pabalik sa base para sa operasyon. Makalipas ang ilang sandali ay binisita ni Kyle si Biggles sa ospital. Mukhang nasa mabuting kondisyon naman ito at ibinabalita pa niya na ikakasal na siya sa kanyang kasintahan. Matapos ang kanyang ikatlong deployment karekap ay hindi pa rin makakonekta si Kyle sa kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay dapat pa rin siyang bumalik sa digmaan. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng kanyang asawa na nagtatanong kung gusto na ba niyang mamatay. Iginiit ng kanyang asawa na sapat na ang kanyang nagawa at panahon na para sa iba na maglingkod sa bansa. Sinubukan ni Kyle na pakalmahin siya, ngunit matigas ang loob nito at sinabing kung babalik siya sa digmaan ay hindi na sila maghihintay sa kanyang pagbalik. Habang nakikipag-usap si Kyle sa isa pang SEAL, ay nalaman niyang namatay si Biggles sa operasyon. Labis itong ikinabigla ni Kyle, lalo na't kamakailan lang ay dinalaw pa niya ito sa ospital. Ang kanyang lungkot at galit ay nagbigay sa kanya ng matinding pagnanais na mapatay si Mustafa, kaya bumalik siya sa Iraq. Sa isang Overwatch na misyon ay nakakita si Kyle ng isang lalaki na may hawak na grenade launcher. Bago pa nito magamit ang armas laban sa mga sundalong Amerikano, ay binaril na ito ni Kyle.
may isang batang lalaki ang tumakbo at pinulot ang grenade launcher. Labis na nabahala si Kyle na baka mapilitan siyang barilin ang batang ito. Sa kabutihang palad ay ibinaba ng bata ang sandata at nakahinga ng maluwag si Kyle. Hindi nagtagal ay ipinaalam kay Kyle at sa kanyang kupunan na may mga inhinyerong gumagawa ng isang pader sa paligid ng lungsod upang makatulong sa laban. Gayunpaman, may isang sniper na pumapatay sa mga sundalo mula sa higit 1,000 yards ang layo. Kaya't ipinapalagay nilang si Mustafa ang may kagagawa nito. Sa kabila ng paparating na sandstorm ay nagtungo ang grupo sa lungsod at pumwesto sa isang rooftop. Gayunpaman, mukhang mali ang kanilang posisyon dahil sa ibang anggulo nagpaputok si Mustafa at napatay ang isa pang sundalo. Matapos nilang magpalit ng lokasyon, ay naniniwala si Kyle na nakita niya si Mustafa sa pamamagitan ng kanyang scope. Ngunit, hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga kasama dahil ang sniper ay mahigit 2,000 yards ang layo. Ayon sa kanila, halos imposible na makita ang kalaban sa ganitong distansya, lalo pa kaya ang tamaan ito. Bukod pa rito, ay may mga insurgents na naglalakad sa paligid ng gusali, kaya lalo silang nag-aalangan na barilin si Mustafa dahil baka mabunyag ang kanilang lokasyon. Tumawag ang leader sa base para humingi ng backup at binalaan si Kyle na huwag magpaputok hanggat hindi dumarating ang backup. Ngunit, hindi handang pakawalan ni Kyle ang pagkakataong ito. Kaya, inalabit niya ang gatilyo at naghintay habang dumaan ang bala sa hangin. Sa isang napakahusay na putok, ay agad na napatay si Mustafa. Narinig ng mga insurgents ang putok ng baril at agad nilang inatake ang mga SEAL. Dahil wala ng backup, ay pinatay ng 4 na SEAL ang mga terorista upang makatipid ng bala. Sa gitna ng labanan, ay tinawagan ni Kyle ang kanyang asawa at sinabing handa na siyang umuwi. Habang nagpapatuloy ang labanan, ay patuloy na lumalaban ang mga SEAL kahit na mas marami ang kanilang mga kalaban. Sa kabutihang palad, ay dumating na rin ang backup at nagsimulang tumulong sa kanila. Dagdag pa rito ay lumiit ang visibility dahil sa sandstorm kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na makatakas patungo sa kanilang sasakyan. Habang tumatakbo sila papunta sa sasakyan ay tinamaan ng bala si Kyle pero nagawa pa rin niyang makapasok sa sasakyan. I have a building in sight. We gotta move! Down the roof! Get the truck down! We gotta go! Pagbalik ni Kyle sa kanilang tahanan, ay nahihirapan pa rin siyang makabalik sa kanyang normal na buhay dahil sa mga karanasan niya sa digmaan. Isang beses, ay nahuli siya ni Taya na nakatitig sa TV na parang may pinapanood pero sa totoo ay nakapatay pala ito. Habang pinapanood nila ang mga batang naglalaro, ay isang aso ang biglang kinagat ang kwelyo ng isang bata. Sa sobrang pagkagulat, ay biglang hinubad ni Kyle ang kanyang sinturon at hinawakan ang aso na tila handang saktan ito. Napasigaw si Taya sa takot kaya bumalik si Kyle sa kanyang sarili. Kalaunan ay bumisita si Kyle sa isang doktor na nagsasabi sa kanya na opisyal siyang naitala na may 160 kills na ginagawa siyang pinakamapanganib na sniper sa kasaysayan ng US military. Tinanong ng doktor si Kyle kung may pinagsisisihan ba siya nang mapatay niya ang mga ito. Sumagot siya na hindi siya nagsisisi sa mga pagpatay at ang tanging pinagsisisihan niya ay ang hindi niya nailigtas ang mas maraming sundalong Amerikano. Sinabi ng doktor na may mga sundalo pa siyang matutulungan dito mismo sa kanilang bayan. Dinala siya ng doktor sa isang support group ng mga veteranong sundalo na may mga kapansanan. Mabilis na nagkaroon ng connection si Kyle sa mga sundalo habang ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan. Upang makatulong ay dinala niya ang ilan sa kanila sa isang shooting range at tinuruan silang gumamit ng sniper na baril. Labis silang natuwa at nang may isa sa kanila ang tumama sa target ay sinabi nito na iyon ang unang pagkakataon mula nang siya ay masugatan sa digmaan na muli niyang naramdaman ang pagiging isang tunay na lalaki.
Sa paglipas ng panahon ay nagsimulang gumaling si Kyle. Naging mas palakaibigan siya sa kanyang mga anak at madalas na nakikipaglaro sa kanila. Naging malapit muli siya sa kanyang asawa at nagsimula silang muling magsaya bilang pamilya. Sinimulan din niyang turuan ang kanyang anak ng pangangaso. Sinabi ni Taya na labis siyang ipinagmamalaki ni Kyle dahil natagpuan na nito ang kanyang daan pabalik sa kanyang pamilya. Isang araw ay sinabi ni Kyle sa kanyang asawa na may isang ina na humingi ng tulong para sa kanyang anak na isang veteranong sundalo na nahihirapang makabalik sa normal na buhay matapos bumalik mula sa gyera. Umalis si Kyle upang makilala ang sundalong ito at sa huling sandali bago siya lumabas ng bahay ay saglit nating nakita ang sundalo na tila siya'y balisa at hindi mapakali. Tahimik na pinapanood ni Taya habang unti-unting sumasara ang pinto sa likuran ng kanyang asawa. Sa kasamaang palad karekap ay isiniwalat na noong araw na iyon ay pinatay si Kyle ng nababahalang veterano na kanyang tinulungan. Pagkatapos ay makikita natin karekap ang totoong footage ng libing ni Chris Kyle. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!